Ang sabi nila, ang ina ang siyang magiging ilaw ng tahanan at ama ang magiging haligi nito. Pero sa posisyon ni Jasmine, hindi yun nangyari. Kailanman, hindi niya naramdaman ang pagmamahal at kalinga ng isang ama na matagal niya nang inaasam. Tanging ang sarili lang ang kanyang naging sandalan. Gusto niyang umasa na balang araw, sa isang kisap mata, magbabago ang takbo ng buhay nila sa bawat pagising niya sa umaga. Pero hindi yun nangyari, dahil kabaliktaran nito ang inaasahan niya. Naalimpungatan si Jasmine nang maramdaman ang sikat ng araw na tumatama sa makinis niyang balat. Ganon na rin ang marinig ang ingay ng tao sa paligid. Kumalamang kanyang sikmura, senyales ng kanyang pagkagutom. Tumayo si Jasmine at tinupi ang kahon na nagsisilbing higaan niya. Pagkatapos lumapit siya sa babaeng mahimbing na natutulog katabi ng isang bata na anak nito. Inilapag niya ang kahon malapit sa mga ito at inayos ang sirang kumot na nakatakip sa katawan ng anak. Maraming salamat po, Nay. Taos puso na sambit ni Jasmine. Kusa namang nagising ang ginang na mula sa pagkakaidlip. Walang anuman, mag-iingat ka. Tugon ng babae, si Loida. Mabilis namang ngumiti si Jasmine at tumango. Makakaasa po kayo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Kaawaan ka ng Diyos. Ganon din po kayo. Tugon ni Jasmine at hindi napigilan ng sarili na mapayakap sa ginang. Kung sana, ganito lang din kalawak ang pangunawa ng kanyang ina na si Girlie. At maiintindihan ng kanyang sitwasyon. Siguro hindi siya maglalakas loob na maglayas. Naging mahaba pa ang usapan nila ni Loida bago niya napagpasyahan na umalis dala ang kanyang bag. Mabigat ang hakbang na lumabas siya paalis at nilisan ang lugar na yon. Ngayon ay naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng buhay. Tama nga ang karamihan. Hindi madaling tumayo sa sariling paa. Lalo na sa kagaya niyang 18 taong gulang pa lamang. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang lumayo. Bago pa man tuluyang magawa ni Ronaldo ang masamang balak sa kanya. Na walang iba kundi ang pangalawang asawa ni Girlie, ang stepfather niya na balak siyang pagsamantalahan. Ang matulog sa tabing kalsada, kaya niyang sikmurain, kesa makuha ang dangal niya. Hindi niya yun makakaya. Nasa ganoon siyang pag-iisip, nang mapadaan siya sa isang karinderya. Miss, magkano po ang shuffle? Tawag ni Jasmine sa babaeng abala. Bahagya naman itong tinigil ang paghahalo ng niluluto at lumapit sa kanya. 45 po kasama ang kanin at ulam. Ay, dito po sa pansit magkano? Tanong niya pang muli sa babae. 10 dyan, isang takal. Anito? At inutos sa kasamahan na bantayan ng kaninang niluluto nito. Sige, ito na lang. Pwede po ba makahingi ng sabaw? Hindi naman ito sumagot at nagtakal na lang ng pansit sa kumuha ng sabaw sa malaking kaldero. Pagkatapos, inabot niya ang bayad at nagsimulang kumain. Halos siya pa lang ang customer, kaya akala niya hindi siya maaasiwa na kumain nang maramdaman niyang may umupo malapit sa kanyang tabi. Iha, taga dito ka ba? Nang tignan niya ito, doon niya lang napagtanto ang itsura nito. Bakla ito pero malinis namang tignan. Bakit po? Tanong niya matapos uminom ng tubig. Pagkatapos niyang kumain, tinignan niya ito at sa tingin niya naman, naibsa na ang gutom niya sa buong maghapon. 100 na lang ang pera na meron siya at kailangan niya yung pagkasyahin hanggang makahanap siya ng trabaho. Wala naman, masyado lang ako nagagandahan sa'yo. Sagot ng kausap niya sa mapilantik na boses. Ngumiti lang naman siya at niligpit ang pinagkainan niya. Pagkatapos,
Lumapit siya sa babaeng tingin niya, tagapangasiwa ng karinderya. Baka po, kailangan niyo ng katulong dito sa karinderya niyo? Pwede po ako. Pagbobolontaryo ni Jasmine. Pasensya na pero sapat lang din kasi ang kinikita ng karinderya namin. Kulang pa sa pambayad kung sakali mang kumuha kami ng makakatulong. Pagdadahilan nito, kahit na ang totoo na babanas lang ito kay Jasmine. Miss! Muling tawag sa kanya ng Becky na tumabi sa kanya kanina. Kaya napunta dito ang atensyon niya. May alam akong trabaho. Night shift kung gusto mo sumama ka sa akin para maipakilala kita sa boss ko. Halos lumiwanag naman ang mukha ni Jasmine sa sinabi nito. Kaya hindi niya napigilan ng mapapalakpak ng kamay dahil sa labis na kasiyahan. Thank you po. Sana may bakante pa. Magdilang anghel ka sana. Kaysa magdilang kapre ako. Sabi nito at umirap sa kawalan bago siya inaya nito paalis. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumama. Dinala siya nito sa parlor upang mag-ayos at bilhan siya ng damit kung saan siya komportable. Magaan ang loob niya kay Wayna. Ang Becky na siyang tumulong sa kanya at nagpakilala sa kanya sa boss nito. Swerte siya at pinalad siyang matanggap agad. Parang sa isang kisap lang ng mata, nasa loob na siya ng bar suot ang uniforme na pang waitress katulad niya. Wayna Jr., hayaan mo na siya dito. Ako nang bahala sa kanya. Wika ng may-ari ng bar na si Johnson. Che, sa ganda kong ito tatawagin mo akong Junior? Birong pagtataray nito at nilisan ng lugar. Siya naman nagsimula na magtrabaho. Magaan lang ang trabaho niya. Tagahatid lang siya ng drinks at bill ng mga customer. Wala namang ibang ganap sa bar, kundi puro inuman lang katulad ng pinangako ni Wayna sa kanya. Magaan na sana ang trabaho ni Jasmine, kundi siya nakakaramdam ng anumang pag-aalala. Nang biglang may kaguluhang nangyari sa kabilang table at nagsimulang magsuntukan ng mga ito. May mga lumapit naman na bouncer para pigilan ang kaguluhan. Pero bigla namang nilabas ng lalaki ang isang baril at nagsimulang magpuputok. Labis ang kabang naramdaman ni Jasmine. Ni hindi niya alam kung paano magagawang ihakbang ang mga paa dahil sa panginginig. Sir, huwag na kayo lumapit dyan, baka madamay lang kayo eh. May pag-aalala sa himig na boses ni Jasmine sa lalaki na katalikod sa kanya. Ako na bahala dito. Tugon naman ng lalaki na katalikod sa kanya. Hindi niya nakita ang mukha nito. Pero ang matipuno nitong likod, ang agad niyang napansin na bumaba ka sa suot itong uniforme na sa tingin niya pang bodyguard. Katulad ng mga sangkot sa gulo, nakipagsagupaan din ito. Iniiwasan ang suntok na sumusugod sa kababawi kapag may pagkakataon, habang ang may-ari naman ng bar, kampante lang na nakaupo habang nanonood sa kaguluhan. Na tila sanay na ito sa ganitong pangyayari. Ilang minuto pa bago natigil ang kaguluhan dahil sa lalaking dumating. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib nito dahil sa pagod. Bago kinuha ang baril, mula sa mga lalaking walang malay, bago siya nito walang ano-anong hinawakan sa pulsuhan at hinila palabas ng bar, hindi naman siya nagpumiglas. Ilang taong ka na? Bungad na tanong nito at binitiwan ng kamay niya, habang nananatiling nakatalikod sa kanya. 22. Pagsisinungaling ni Jasmine, pero mukhang hindi niya nagawang kumbinsihin ang kausap. 20 lang po ako, kuyang mama. Humarap naman ang lalaki na katalikod kay Jasmine. Bahagya pa siyang napasinghap ng masilayan ang itsura nito na walang iba kundi si Denver. Mukhang 18 ka lang ah. Anito at nilapit pa ang mukha kay Jasmine na para bang sinusuri siyang mabuti pagkatapos ay lumayo at umayos ng tayo. Matanda na ako, hindi lang halata. Siya nga pala, thank you sa pagsagip kanina ha. Dugtong pa niya. Sumama ka sa akin. Pag-aaralin kita at bibigyan na maayos sa matutuluyan. Wika naman ni Denver na walang halong biro. Pero mukhang hindi kumbinsido si Jasmine dahil nag-aalangan ito.
Ito pa lamang ang unang beses na nakilala niya ang lalaki na tumulong sa kanya. At ngayon, inaalok agad siya na sumama sa kanya. Gusto ko lang tumulong, kung di mo mamasamain. Panghihikayat pa ni Denver at sumakay sa kanyang motorsiklo. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Napangiwi si Jasmine nang mapansin ng mga customer na tumatakbo palabas. Mukhang nagkaroon na naman ng kaguluhan at may kung anong nagtulak sa kanya na sumama kay Denver. Bahagya siyang napayakap sa bewang nito nang mabilis nitong paandarin ang gamit nitong motorsiklo dahil sa takot na baka mahulog siya. Wala siyang imik habang angkas siya nito at pinipilit din niyang aliwin ang sarili sa kabila ng nangyari kanina. At pag-aagam-agam patungkol sa lalaking si Denver. Dito ka nakatira? Hindi makapaniwala na tanong ni Jasmine matapos tumigil ni Denver sa tapat ng isang malaking gate. Isa lang akong hamak na bodyguard. Pero kung papala rin, gusto ko rin magkaroon ng ganyang klase ng mansyon. Wika ni Denver matapos bumaba at inalalayan si Jasmine. Kundi sa'yo to, ba't dito tayo tumigil? Ipapakilala muna kita sa boss ko. Pinakiusapan ko siya na dito ka na rin muna hanggat di pa natatapos ang pinapagawa kong bahay. Mabait naman yun, huwag ka magalala. Tumango na lang siya bilang tugon. Matapos ay naglakad na sila papasok sa loob. Labas pa lang, mahahalata ng magarbo ang mga sasakyan sa garahe at ang disenyo nito. Hindi niya inaasahan na ganito pala kayaman ang boss na tinutukoy ng lalaki. Ngayon naniniwala na siya na may kapasidad itong pag-aralin siya ayon na rin sa pangako nito. Halos malula din siya sa lawak ng pasilyo. Nakaramdam siya ng galak ngunit kinakabahan din siya. Pinaunlakan sila ng mayordoma ng mansyon. Napansin niya rin ang lalaki na kaupo na may malawak ng ngiti. Puro puti ang bigote nito habang hawak ang tungkod na halatang may mabigat na presyo. Magandang gabi sir, I met her at the club. At kung hindi niyo pumamasamain, pwede ko po ba siyang patuloyin dito hanggat hindi pa tapos ang bahay na pinapagawa ko? Magalang na tanong ni Denver habang nasa likuran nito si Jasmine. Aba syempre, halika iha, kumain na muna kayo rito at sumabay na sa amin maghapunan. Pag-aayapan nito. At ang lalaki ay si Rodolfo. Kinapala na ni Jasmine ang kanyang mukha sa mga oras na yon. Total, kanina pa rin naman kumakalaman sikmura niya. Bukod doon, natatakam siya sa iba't ibang putahe na nakahain sa mesa. Dahan-dahan lang, di ka naman mauubusan ng pagkain. Mahinang saway ni Denver kay Jasmine na halos mapuno ang bibig nito. Nginuya naman ni Jasmine ang pagkain na nasa kanyang bibig at uminom ng juice na nasa kanyang tabi na inihanda ng mayordoma. Don't mind them, iha. Enjoy mo lang pagkain. It's free. Pagtutol ni Rodolfo na halata sa mga mata ang kasiyahan. Opo, minsan lang po ako makakain ng ganito kasarap na putahe. Saad ni Jasmine at sinimulan na namang lantakan ng pagkain. Tuwang-tuwa naman si Rodolfo sa kanya at pinagkwento siya tungkol sa personal niyang buhay. Wala namang itinago si Jasmine dahil katulad kay Denver magaan ang loob niya dito. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan, ay hinatid siya ni Denver at ng mayordoma sa bahay sa silid na kanyang tutuluyan. Kung tutuusin, hindi ito tuluyan ng katulad na para sa katulong na simple lang. Malambot ang kama at ramdam niya ang pagiging komportable at nang mahiga siya para siyang natutulog sa alapaap. Isang magandang umaga sana para kay Jasmine nang magising siya, pero napawi lahat ng yun nang mapukaw niya sa tapat ng bintana si Denver. Nakatayo ito roon na para bang kanina pa siya pinagmamasdan. Nandoon ang pakiramdam na may seguridad siya mula sa mansyon. Pero may parte sa kanya na sa bawat galaw niya mayroong limitasyon. Magandang umaga, ba't ka pala nandito sa loob? Bungad niya. Maaga lang ako nagising, kaya dito ako nagtungo. Baka may kailangan ka kung sakali, madali mo lang ako sabihan. Mula yun kay Denver na may seryoso pa ring ekspresyon. Tumayo naman siya at niligpit ang kanyang higaan pagkatapos nagtungo siya sa loob ng banyo.
May nakahanda na roong toothbrush para sa kanya dahil bago pa ito. Sa loob ay naghilamos na rin siya ng muka, nagsuklay ng buhok. Pagkabukas naman niya ng pinto, halos magulantang siya nang makita si Denver na nasa tapat nun habang nakatalikod. Kung tapos ka na, pwede na tayong bumaba. Naghihintay na sa'yo ron ng pagkain. Hindi ka ba nahihiya kay Sir Rodolfo? Hindi niya naman ako ganap na panauhin dito. Wala rito si Sir. Maaga siya umalis. Nagtungo silang dalawa palabas ng silid at sabay na bumaba. Pagkarating nila sa kusina, nagsimula na siyang kumain. Nagpaalam naman si Denver na sasaglit lang sa labas upang sunduin si Rodolfo na pabalik pa lang. Binalaan pa siya ni Denver na wag aalis, kahit na alam nitong hindi niya ito gagawin. Wala naman siyang ibang pupuntahan. Matapos niyang kumain, hinugasan niya ang pinagkainan saka lumabas upang tignan ang paligid ng mansyon nang lumapit sa kanya isang katulong. Panauhin po? Kunot noong tanong ni Jasmine nang sabihin ng katulong na hinahanap siya nito. Ngunit hindi pa man nasasagot ng katulong ang kanyang tanong, narinig niya ang matinis na boses ni Waina. Waina? Nagtataka siya kung bakit at sa paanong paraan nito nalaman kung nasan siya ngayon. Oo, ako nga, ito naman. Napunta ka lang dito sa mansyon ni Don Rodolfo para nakalimot ka na. Pagbibiro ni Waina nang magpaalam ang katulong. Hindi no, ang totoo nga niya nahihiya ako rito eh. Biruin mo ang lawak-lawak ng mansyon na to, tapos papatuloyin lang nila ako sa loob na hindi man lang ako iniisip kung saan ang galing. Biro lang, ikaw naman defensive masyado. Naabutan ko ang kaguluhan kagabi, kaya sinundan kita. Kung saan ka dadalhin ang machong lalaking kasama mo kagabi? Dugtong pa ni Waina. Huwag ka maingay, baka may makarinig sa'yo, mahirap na. Saway ni Jasmine dito, kaya napalitan ng seryosong ekspresyon ng mukha ni Waina. Malayo sa personalidad nitong pinapakita sa kanya. May sadya lang ako kaya ako napunta dito. Si Waina na tumingin sa paligid at lumapit pa sa kanya. Mag-iingat ka, lalong-lalo na habang nandito ka sa poder ng pamilyang to. Sa sinabi ni Waina, bigla siyang nakaramdam ng pangamba na parabang ang ibig nitong iparating sa kanya ay merong nagbabadyang panganib. Kilala mo ba si Sir Rodolfo at ang pamilya niya? May alam ka ba? May parte kay Jasmine na nagsasabing marami itong alam pagdating sa taong nagsisilbing sandalan at may-ari ng tinutuluyan niya ngayon. Wala. Basta mag-iingat ka. Ramdam ni Jasmine ang pangamba ni Waina dahil sa panginginig ng kamay nito. Ayos ka lang ba? Umupo ka kaya muna, ikukuha kita ng tubig. Pagpapakalma ni Jasmine dito, pero mabilis siyang pinigilan ni Waina at nagsabing hindi rin ito magtatagal. Nang paalis na sana ito, nagkataon naman na saktong papasok si Denver sa loob ng mansyon. Pansin niya ang pagtitig nito kay Waina habang si Waina naman ay halos takbuhin na ang pasilyo na daan palabas. May bisita ka pala. Panimula ni Denver. Parang medyo natagalan ka ata. Pag-iiba naman ni Jasmine ang usapan. Laking pasalamat na lang niya dahil sinagot ni Denver ang kanyang tanong. Oo, inasikaso ko lang ang papasukan mong universidad. Sa susunod na 2 buwan, maaari ka nang pumasok sa koleyo. Talaga? Parang bata niyang sigaw. Tumalon pa siya sa sobrang pananabik at sayang bumabalot sa buong pagkatao niya. At dahil sa kanyang kalikutan, aksidente niyang nasagi ang flower vase na nasa kanyang tabi. Labis naman siyang nataranta pero parang wala lang ito kay Denver at sa katulong sa mansyon. Yun pa ang nagligpit sa ginawa niya. Isang perwisyo pero hindi niya alam kung bakit parang wala lang yun sa mga tao doon. Hayaan mo na yan. Tayo na pinapasundukan ni Senyor Rodolfo sa akin. Bibili tayo ng mga damit mo. Pero paano tong flower vase na nabasag ko? Hindi kaya magalit siya sa akin? Tapos ngayon, nagmagandang loob pa siya pero nakaperwisyo lang ako. Huwag mo na intindihin yan. Pagbabaliwala ni Denver at hinawakan siya sa braso. At marahan na hinila palabas bago sumakay sa loob ng sasakyan. Katulad ng sinabi ni Denver, pinapili siya ng mga gusto niyang isuot. Halos malula pa siya sa presyo nito.
kaya ilang piraso lang ang pinili niya at siya namang hilig dagdagan ni Denver. Pagkatapos gumala pa sila sa loob ng mall at kumain sa masarap na restaurant. Kita sa mga mata ni Jasmine ang kasiyahan. Parang kailan lang pinapangarap niya itong mangyari. Di ka ba napapagod sa kakalakad? Isinara ni Denver ang pinto ng kotse matapos itong ilagay sa backseat ang pinamili nila. Pero wala na doon si Jasmine dahil malayo na ito sa kanya. Napakamot na lang si Denver sa ulo at sumunod kay Jasmine. Ang bilis mo maglakad, may hinahabol ka ba? Wala. Nasasayahan lang talaga ako. Di ba may malapit na simbahan dito? Wika ni Jasmine. Meron, pero dun pa yun sa kanto. Malayo pa mula dito. Tara, lakarin natin. Malapit na naman pala eh. Tagal ko na kasing hindi nakakapagsimba. Pag-aaya ni Jasmine at hinaklit si Denver sa braso na para namang may hinahabol. Kung si Denver ang masusunod, mas gugustuhin niyang sumakay na lang kesa lakarin nila papunta doon. Hintayin mo ako, masyado ka mabilis. Untag ni Denver habang nilalakihan ang bawat takbang niya. Bilisan mo na, ang laki-laki mo pero para kang duwende kung maglakad. Natatawang sambit ni Jasmine. Hindi napansin ni Jasmine ang mabilis na sasakyan na papalapit sa gawin niya. Kaya halos maalerto si Denver at mabilis tumakbo palapit kay Jasmine at hinila ito upang hindi masagi ng mabilis na paparating na kotse. Hinabol ni Denver ng tingin ng kotse na yon at napansin yung walang plate number. Lalo pang napahigpit ang hawak ni Denver sa braso ni Jasmine habang pinapakiramdaman ng paligid. Ramdam ni Denver na may taong umaaligid sa kanila. Umalis na tayo. Masyadong delikado ang lugar na to para sa'yo, Jasmine. Matapos ito sabihin ng mga katagang yon, mabilis na muling naglakad si Denver habang hawak ang braso ni Jasmine na tila namanhid sa nangyari. Si Jasmine naman nakaramdam ng tensyon, kaya sumabay na lang siya sa paglalakad ni Denver na kanina pabalisa. Natatanaw na rin nila ang kotse na sinakyan nila. Nang bigla siyang binuhat ni Denver na parang isang sakong bigas. Denver, ano ba ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? Gulat na sigaw niya, pero napatakip siya sa magkabilang tenga nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril malapit sa kanila. Kamuntika na sila doon. Kundi lang mabilis na nakaiwas si Denver, tiyak inabot na sila ng bala. Binaba siya ni Denver sa likod ng malaking puno. Marunong ka ba mag-drive ng sasakyan? Saad nito at may kinuhang baril sa suot nito. Bakit meron ka niyan? Natatakot niyang tanong. Bodyguard ako, di ba? Tila namimiloso po na sagot ni Denver at kinasang baril bago nagpaputok. Bumulagta naman sa sahig ang isang lalaki na may hawak din ng baril. Ang mga tao naman doon, nagkakagulo. Kinuha naman ni Denver ang pagkakataon para sipain ang bintana ng kotse na nakaparada. Nagsanhiyo ng malakas na ingay pero hindi ito alintana ni Denver. Bagkus, binuksan nito ang pinto ng kotse at pinasakay si Jasmine. Paandarin mo, susunod ako. Hindi ako marunong mag-drive. Singhal ni Jasmine na nakaupo sa driver's seat, habang si Denver naman nagpapaputok ng bala sa kalaban. Dumating din ang mga nakasakay sa motorsiklo kaya mas lalong nahirapan si Denver. Lalo pa at mag-isa lang siya. Si Jasmine naman, sinubukan paandarin ang makina nito. Sinubukang patakbuhin ngunit laking gulat niya nang bigla itong umurong kaya mabilis niyang pinaikot ang manibela at muling sinubukang paandarin. Denver, paano ba to? Halos mangiyak-iyak na tanong ni Jasmine at napayuko ng may tumama na bala sa side mirror ng kotse na sinasakyan niya. Tuloy mo lang. Tugon ni Denver at tumakbo malapit sa harapan ng kotse ni Jasmine kaya muling umatras ang sasakyan. Pero napakagat siya ng pang-ibabang labi nang maatrasan niya ang lalaking nakamotorsiklo na may hawak din ng baril kaya natumba ito. Nagagawang pa talagang tumawa sa lagay na yan? Ha? Huwag kang madistract. Basta paandarin mo lang. Wika ni Denver at binaril ang lalaking na atrasan ni Jasmine ng sasakyan na ngayon ay paika-ika. Habang abala si Denver sa pakikipagbarilan,
Muling sinubukan ni Jasmine na paandarin ang kotse pero ngayon ay sa unahan naman ito napunta. Kaya halos sabuli ni Denver ang kaba at tumalon sa unahan ng kotse. Gulat naman si Jasmine kaya halos bitawan niya ang manibela. Pero katulad kanina, nabangga niya ang isa pang kalaban na nakasakay ng motorsiklo na ngayon ay tumilapon sa sahig. Si Denver naman dali-daling bumaba at hinawakan ng likido na lumalabas sa kanyang braso nang mapasabit ito sa basag na salamin ng kotse. Muling nagpaputok si Denver bago binuksan ang pinto ng driver's seat. Umurong ka, ako na magmamaneho. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Jasmine dahil patuloy sa pagdurog ang braso nito matapos tumabi sa upuan. Hindi naman sumagot si Denver at sinara lang ang pinto ng kotse bago mabilis na nagmaneho at tinapon ang baril na ngayon wala ng bala. Patuloy pa rin silang hinahabol ng kalaban. Pero dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Denver ng sasakyan at mga padating na pulis, nahirapan itong makasunod sa kanila. Malakas na natapakan ni Denver ang preno nang mapansin na pinunit ni Jasmine ang laylayan ng damit nito. Mabuti na lang at suot nito ang seatbelt at naharang niya ang kamay sa unahan. Kaya hindi ito nauntog. Alam kong utang mo ang buhay mo sa akin pero hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan. Pilit ni Jasmine at pinagpatuloy ang pagpupunit sa laylayan ng damit nito. Mapapatay ako ni... Huwag ka malikot. Lalagyan ko ng tela ang braso mo para tumigil na sa pagdurugo. Sambit ni Jasmine at marahang tinalian ng pinunit niyang damit ang sugat sa braso ni Denver. Okay na yan. Hindi na rin naman siguro nila tayo masusundan pa. Tinignan naman ni Denver ang tela na nakatali sa braso niya. Hindi naman ganun kalakihan ang sugat. Pero kahit may nilagay itong tela doon, patuloy pa rin ito sa pagdurugo, ngunit hindi na katulad kanina. Pinagpatuloy naman muli ni Denver ang pagmamaneho at hindi na muling nagsalita pa. Namayanis sa kanila ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa loob ng mansyon ni Senyor Rodolfo. Matapos nitong malaman ang nangyari, inutusan nitong magpahinga muna si Jasmine. Habang si Denver naman pinapalinis ang kanyang sugat at masinsinang kinakausap si Rodolfo sa loob ng opisina nito. Hindi ko po kilala mga taong humabol sa amin kanina, pero magsasagawa ako ng investigasyon tungkol doon. Wika ni Denver habang kausap si Rodolfo. Maaaring isa ito sa mga kalaban ko sa negosyo o mga nagkaka-interes na pumatay sa akin. Maaari, pero pinagtataka ko kung ba't ngayon lang ito muli nangyari kung kailan kasama ko si Jasmine. Hindi kaya may kaugnayan siya? Hindi natin masasabi yan. Nasa paligid lang ang kalaban. Sigurado ako doon. At alam ko nagmamatsyag lang sila anumang oras sa atin. Hindi nga siguro ito ang tamang panahon para makapiling ko ang anak ko si Jasmine. Ano pong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Denver. Bumukod kayo. Mas kailangan ng anak ko ng proteksyon at tiwala ako magagawa mo yon. Hindi siya maaaring pumarito muna dahil sigurado akong babalik-balikan siya rito lalo na kung alam niya ang lokasyon kung saan siya tumutuloy. Ibig mo pong sabihin? Kailangan nating malinlang ang mga kalaban pero paano ho kayo? Matagal na akong handa sa kamatayan. Pero kung maaari nais ko muna makapiling ang anak ko. Kaya dapat lang siya na ingatan mo. Lahat ng pangangailangan niya sabihin mo sa akin at ibibigay ko. May kinuhang cheque si Rodolfo at inabot yun kay Denver. Gagawin kong doble ang bayad ko sa'yo basta siguraduhin mo lang ang kaligtasan ng anak ko. Sambit ni Rodolfo at inabot ang kamay kay Denver. Makakaasa ho kayo. Tugon naman ito at lumabas ng silid. Pumasok siya sa silid ni Jasmine at naabutan niya itong nakatulala at malalim ang iniisip. Pakiramdam niya na trauma ito sa nangyari. Matulog ka na. Lumalalim na ang gabi. Bukas na natin pag-usapan ang bagay na nangyari kanina. Pinatay ni Denver ang ilaw bago binuhay ang lampshade. Kamusta ang sugat mo? Usisa ni Jasmine sa kanya. Okay na, huwag mo na intindihin. Napabuntong hininga naman si Jasmine at niyakap ang unan sa kanyang tabi. Ngayon napagtanto ni Jasmine ang ibig iparating ni Wina sa kanya.
Sino ka nga ba talaga, Denver? Tanong niya sa sariling isipan, pero alam niya sa sariling si Denver lang ang makakasagot nito. Bilang sa mga daliri ni Jasmine, ang paglipas ng araw at pagdating ng oras ng kanilang paglipat sa bagong tahanan. Ang dahilan ni Denver para yun sa kanilang proteksyon. Pakiramdam niya mas lalo pa atang gumulo ang buhay niya ngayon. Kumpleto ang lahat ng kagamitan dito sa bahay. Kaya wala kang dapat isipin, kundi ang pagluluto ng pagkain gusto mo. Mungkahi ni Denver matapos ilagay ang bagahe nila sa kanyang silid, 2 ang kwarto ng bahay. Komportable ka na ba dito? Tanong pa ni Denver sa kanya. Sakto lang para sa 2 tao ang bahay na yon. Namistulang boarding house sa paningin niya. Mas mainam kasi na ganito ang gawin niyang paraan para mas lalong mabantayan si Jasmine oras ng peligro. Siyempre naman, basta may bubong at haligi ayos na yon. Pagsang-ayon ni Jasmine. Napatawa si Denver sa sinabi nito. May pera ako, kaya malabong manirahan ka sa mga tabing-tabing na bahay. Kung alam mo ibig ko sabihin, hindi kita hahayaan na doon manirahan. Mahigpit na bili ni Senyor Rodolfo na wag banggitin kay Jasmine ang pagtulong na ginagawa nito at ipalabas na lahat yon mula sa kanya. Sus, hiya ka pa. Wala namang masama sa ganung tirahan, no? Dahilan pa ni Jasmine at tinulungan na rin si Denver na maglagay ng kanyang gamit sa damitan. Wala naman silang dapat ayusin pa doon dahil lahat nakahanda na. May kalayuan din ito sa mansyon ni Rodolfo. May kapitbahay naman sila doon, kaya tingin niya hindi siya maiinip kung sakali mang umalis si Denver. Sabay rin silang naghapunan ni Denver na tahimik na kumakain. Nang makaramdam ng inip, naglakas loob siyang magtanong. Alam mo na ba yung rason kung ba't tayo hinabol ng armadong lalaki nito nakaraang araw? Tanong ni Jasmine matapos uminom ng tubig. Under investigation pa rin daw. Pero sa tingin ko may mga interest lang yun na pagnakawan si Senyor Rodolfo. Sa pag-aakalang siya ang kasama ko nun. Pagpapaliwanag ni Denver. Ganun ba? Nagtataka lang kasi ako nung araw din na dumating ang kaibigan ko si Wayna. At kinausap ko saktong may nangyaring ganun. Bakit? Ano ba sinabi niya sa'yo? Wala naman. Hindi naman kami nakapag-usap nung dumating ka. Hindi ko rin alam kung ba't nga ba ako sumama sa'yo eh. At lubusan ako sa'yo nagtiwala. Ayan tuloy. Lalo napunta sa gulo ang buhay ko. Pag nagkataon nga naman, hindi nagkataon na nangyari. Kumunot ang noon ni Jasmine sa sinabi ni Denver. Alin ang hindi pagkakataon? Hindi nagkataon na sumama ka sa akin. Tingin ko kagustuhan mo rin yon at kailangan mo ako ng mga oras na yon. Sakto lang naman ang dating ko. Pagdadahilan ni Denver, panalangin niya sana paniwalaan ni Jasmine ang kanyang sinabi. Na siyang ikinatikom ng bibig ni Jasmine. Madali siyang mahahanapan ni Jasmine ng butas. Lalo na at maaaring mahanap nito ang sagot na hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Jasmine na magpapahinga matapos nitong maghugas ng plato. Pagsapit na hating gabi at masiguro niya na mahimbing na natutulog si Jasmine, nilisan niya ang bahay nang hindi nito napapansin. Pumasok si Denver sa loob ng bar at doon niya nakita si Wayna na masayang nakikipag-inuman kasama ang mga foreigner kaya pinatawag niya ito. Sandali pa at lumapit naman ito sa table at umupo sa upuan na nasa kanyang harapan. Sir Denver, naparito ka. Buti at nadatan mo ko dito. Panimula ni Wayna kahit alam niyang kilatis na ni Denver kung saan siya lagi naroon. Inayos ni Denver ang suot na cap at diretso ang tingin kay Wayna. Bakit kailangan mo pang pumunta sa bahay ni Senyor Rodolfo noong nakaraang araw? At ano ang sinabi mo sa anak niya? Napalunok si Wayna at kinuha ang alak na nasa tabi niya. Nilagok niya ito at ngumiti. Tapos na ang trabaho ko, Sir Denver. Kaya kung ano man ang issue tungkol sa sinasabi mo, wala na akong dapat sabihin pa. Saad ni Wayna at sinalubong ang patalim na tingin ni Denver. Tigilan mo ako sa mga laro mo. Sasagutin mo ang tanong ko, Wayna.
Hindi napigilan ni Denver ang magtaas ng boses. Dahil sa pagkainis, nang bahagyang ngumisipa si Wina na parabang nang aasar. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo, Sir Denver. At kung nakikipaglaro man ako, hindi ako papayag na ako pa rin ang magiging taya sa huli. Makahulugan na sambit ni Wina at mabilis nagbunot ng baril at tinutok kay Denver na hindi man lang nakaramdam ng pagkasindak. Wala ka pa rin pinagbago, Wina. Tuso ka pa rin. Ani Denver at nagkunwaring bubunot ng baril sa kanyang suot na jacket na siya namang pagkalabit ni Wina ng gatilyo at kanyang pagyuko. Tanga! Sigaw ni Wina na matamaan ng isang nagpapanggap na waitress na inutusan niya para tapusin si Denver. Sinipa naman ni Denver ang braso ni Wina at inagaw ang baril dito. Pero agad siya nitong sinipa sa likod na siya namang naiwasan at tumakbo habang pinapaputokan ng bala. Habol-habol niya ang sariling hininga habang tinutulak ang mga customer na nag-uunahan na makalabas. Sa kanya inalis ang suot na cap at jacket bago siya pasimpleng naglakad at pumunta sa dilim. Patuloy pa rin ang pagtugtog ng disco at gano'n na rin ang disco lights. Kaya hindi siya nahirapan na hindi mapansin agad ng mga ito. Pare, gabi na rin naman. Magpahinga ka na muna. Wika ni Denver matapos tapikin ng lalaking waiter at sinuntok ito sa pisngi. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang VIP room at nagpalit ng damit. Paglabas niya, nadatnan niya si Wina na aligaga sa paghahanap. Ganon din ang mga inutusan nitong tauhan. Hanapin niyo! Hindi ko siya nakitang lumabas dito sa bar. Singhal ni Wina sa mga ito. Siya naman kumuha ng tray at nilagyan ito ng alak bago na kayo kong naglakad. Sandali, may nakita ka bang lalaki nakasuot ng sombrero at itim na jacket na lalaki? Tanong ng isa sa mga lalaking inutusan ni Wina. Hindi siya sumagot ngunit itinuro niya ang kaliwang direksyon. Agad namang umalis sa mga ito. Hindi naman siya napansin ni Wina na lumabas dahil may tinawagan ito sa telepono. Umaga na, nakauwi si Denver ng araw na yon. Nang hindi namamalaya ni Jasmine dahil sa mahimbing nitong pagtulog. Naalimpungatan lang ito sa mabangong amoy na nanggagaling sa kusina. Anong niluluto mo? Saad ni Jasmine habang kinukusot ang mata. Carbonara. Saad ni Denver pagkatapos niya magluto at inilagay niya yun sa lamesa. Kumain ka na, may pupuntahan ako ngayong araw. Naglakad naman si Jasmine at umupo na sa upuan. Ikaw, ba't di ka pa kumakain? Maaga pa rin naman saka baka pwede ako sumama. Hindi. Bakit naman? Basta ubusin mo na yan. Turo ni Denver sa niluto niyang carbonara at hindi maiwasang mapangiti nang sinimulan nitong lantakan ni Jasmine. Para itong bata kong kumain. Dahil kumalat pa ang sauce sa gilid ng labi nito, kaya naisipan niya na lumapit habang abala ito. Ang sarap mo pala magluto? Wika ni Jasmine matapos nguyain ang pagkain sa kanyang bibig. Ngayon lang yan. Baka masanay ka at akong palagi mong paglutuin. Natawa pa si Denver nang sabihin ito at lumapit pa kay Jasmine para alisin ang sauce sa gilid ng labi nito. Bigla na lang nakaramdam si Jasmine ng pananayo ng kanyang balahibo nang hawiin ni Denver ang buhok niya matapos ilagay ang isang kamay nito sa kanyang batok. May iniwan akong gamit sa ilalim ng kama mo. Kunin mo yun kapag may napansin kang kakaiba sa paligid. Mungkahin ni Denver bago tumayo at hinalikan pa niya si Jasmine sa noo. Wow naman, iba ka talaga dumiskarte. Tila natupok ang apoy na namagitan sa magkabilang pisngi ni Jasmine nang marinig ang isang tinig ng babae. Habang si Denver naman lumayo na sa kanya. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Denver na nakaramdam din ng hiya. Kararating ko lang bakit? Naistorbo ko ba kayo? Tukso pa ni Madonna. Jasmine, si Madonna. Siya muna makakasama mo ngayong araw habang wala ako. Pagpapakilala ni Denver at kinuha ang leather jacket bago
Sinuot bago tuluyang naglakad paalis. Nang makalabas si Denver sa bahay, sumunod naman si Madonna. Mayayari ka kay Senior Rodolfo kapag nalaman niyang mismong anak niya kinakalantaring mo. Malisyosa ka lang, Madonna. Walang kahulugan na nakita mo. Pagtatanggol ni Denver sa sarili. Hindi ako pinanganak kahapon, Denver, no? Isa pa, mukhang dalaga pa yan si Jasmine. Hindi kayo makasuhan ka sa ginagawa mong yan? 18? Ngumisi pa si Madonna matapos sabihin to. Umiling lang naman si Denver at tinapik si Madonna sa balikat. Balitaan mo ako kapag may nangyaring di maganda. Pagkasabi nun, sumakay na si Denver sa kotse at umalis. Nang mapansin ni Madonna na nakasilip si Jasmine sa bintana, kumaway siya at mukhang hindi siya mahihirapang bantayan ng babae. Ang problema lang niya, kung anong magagawa niya para mapalagay ang loob nito sa kanya. Lalo pat hindi sanay si Madonna na mag-approach ng tao kung alam niyang ayaw sa kanya. Kundi lang siya pinakiusapan ni Denver at Rodolfo na magtrabaho kasama ni Denver, hindi siya magpupunta dito. Ngunit naisip niya na baka dahil alam ng mga ito na magagawa niyang protektahan si Jasmine kahit papareho silang babae. Sanay siya sa martial arts at paggamit ng baril dahil bihasa na siya simula pa nung bata siya. Nang makapasok si Madonna sa loob, komportable na umupo siya sa sopa at binuhay ang TV. Nga pala, hindi ba ako nakwento ni Denver sa'yo? Hindi po. Nahihiyang tugon ni Jasmine na nasa sofa rin na ilang agwat ang layo mula sa kanya. Tumayo naman si Madonna at lumapit kay Jasmine. Bago ito inakbayan na para bang close na close silang pareho. Huwag ka mailang sa akin, di naman ako kumakain ng tao, pumapatay lang. Pagkasabi nun, tumawa pa si Madonna ng malakas nang maramdaman niya ang panlalamig ni Jasmine. Biro lang. Tara, sumama ka sa akin, ipapasyal kita. Pag-aaya ni Madonna at kinuha ang susi ng kanyang motorsiklo. Alangan man, pumayag na rin si Jasmine. Naligo muna siya at nagbihis bago tuluyang sumama kay Madonna. Hindi niya matukoy kung babae ba ito o lesbian. Dahil nakapambabae naman ito ng suot. Pero daig pang lalaki kung kumilos. Walang paligoy-ligoy silang nagbiyahe papunta sa isang lugar. Kung saan, tinuruan siya ng paggamit ng baril. Nung una nga akala niya manonood lang siya. Subukan mo lang. Para maiba naman sa usual mong ginagawa sa bahay. Mas maganda pa rin yung ibang may pinagkakalibangan. Sinipat naman ni Jasmine ang punteriya at iniisip na walang iba ito kundi si Ronaldo na kasalukuyang asawa ng kanyang ina. Mahigpit hinawakan ni Jasmine ang baril bago kinalabit ang gatilyo nito. Magaling ka palang umasinta eh. May himig na pagka-proud sa boses ni Madonna. Sa oras na yon, nawala ang pumapagitan na hiya sa katawan ni Jasmine at binaba ang baril na umuusok pa rin ang dulo dahil sa ginawa niyang pagpapaputok dito. Doon nila hinubog ang buong araw ni Jasmine kasama si Madonna. Kung ano-ano ang tinuro nito sa kanya. Ayon kay Madonna, trip niya lang itong gawin. At malapit lang siyang kaibigan ni Denver. Pero wala naman itong binanggit na iba pa patungkol. Kung hindi mga kalokohan ng mga ito noon. Hindi akalain ni Jasmine. Ganon lang kabilis gumaan ang loob niya kay Madonna. At lalong-lalo na kay Denver. Ni minsan, hindi nito pinaramdam na iba siya. At kahit kailan wala siyang narinig na sumbat mula sa binata sa mga tulong na ginagawa nito sa kanya. Nakangiti siya habang hawak ang isang piraso ng rosas. Binigay ito ni Denver kanina sa kanya. Pumasok ka na. Gabi na. Napalingon si Jasmine sa likuran nang marinig ang boses na yon. Denver, ikaw pala. Akala ko mamaya ka pa darating. Si Madonna kasi maagang umalis dahil may importante daw itong aasikasuhin. Nagmadali ako. Wala kang kasama dito sa bahay. Umupo si Denver sa tabing duyan kung nasa naroon si Jasmine. Mas lamang ang timbang ni Denver kaysa sa kanya, kaya para siyang isang patpat na napalapit dito. Nasa iyo pa rin pala yan? Kala ko tinapon mo na.
Sambit ni Denver na ang tinutukoy ay isang pirasong rosas. Ba't ko naman to itatapon? Sayang kaya to, no? Ikaw bahala. May dala akong pagkain sa loob. May niluto din ako kanina. Sabi naman ni Jasmine at lumingon kay Denver nang maramdaman niya ang kamay nito na kumawit sa kanyang bewang. Kumusta pala si Senyor Rodolfo? Pag-iiba niya at pinabayaan ito. Isa pa, gusto niya rin ang ginawang yun ni Denver. Kapag nasa tabi niya si Denver, ramdam niyang ligtas siya. Okay naman siya, ba't mo natanong? Wala lang. Di ba sa kanya ka nagtatrabaho? Palusot ni Jasmine. Bakit? Namimiss mo ba akong kasama dito? Hindi, no? Saka isa pa, nandito naman si Madonna kaya di na ako naiinip. Tanggi ni Jasmine kahit nasa kaloob-looban niya, natumbok nito ang kanyang saloobin. Namiss kita, Jasmine. Pagtatapat ni Denver na ikinapula na magkabilang pisngi niya. Madalas, wala si Denver at kung magkikita man sila ni Jasmine, tuwing kakain lang ng hapunan. Hanggang ngayon patuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga kay Wayna. Nagtago na ito ngayon sa publiko. Pero may lead na sila kung saan to posibleng makita, bukod sa palagi nitong pinupuntahan. Nakumpirma rin niya na isa ito sa may pakana ng pagsugod sa kanila nung araw na naglalakad sila papuntang simbahan. Sinamantala nito ang kahinaan ni Jasmine upang makuha ang loob nito at makahanap ng butas. Teka, uminom ka ba? Baka naman lasing ka lang. Hindi ko ugaling uminom. Tanggi ni Denver ng taimtim na nakatingin sa maamong mukha ni Jasmine. Naranasan mo na ba mahalikan? Umiwas si Jasmine ng tingin kay Denver. Siyempre hindi. Naiilang na sagot niya sa tanong nito. Masyado yung personal. Hindi? Ba't ka umiiwas? Tukso ni Denver kaya hindi siya nakatiis at hinarap ito pero sinamantala ni Denver ang pagkakataon na yon at tinapos ang limitasyon sa kanilang pagitan. Nakita na lang niya ang sariling nakatingin sa mga mata ni Denver habang magkalapat ang kanilang labi. Hindi siya makagalaw pero napasinghap siya nang maramdaman ang pagbuhat ni Denver sa kanya paupo sa kandungan nito matapos sinawakan nito ang kanyang kamay at nilagay ito sa batok nito. Sa sobrang kuryosidad, tinugon ni Jasmine ang halik ni Denver pero napatawa ito. You're really such a baby? Wika nito ng sandaling maghiwalay ang labi nila. Pero mabilis yun muling sinakop ni Denver na para bang tataka siya hanggang sa tuluyan na natutunan niyang tugunin ang halik nito. May kalaliman na rin ang gabi. Pero dalangin niya lang walang makakita sa kanilang gawi dahil kahihiyan ng tiyak na matatanggap nila para kay Jasmine. Lalo pa at gayong bumaba ang halik ni Denver papunta sa kanyang leeg, pabalik muli sa kanyang mga labi. Pagkuwan, biglang tumigil si Denver. Akala niya gusto lang nito sumagap ng hangin. Pero nagkamali siya. Inalis siya ni Denver sa kandungan nito at inayos na upo sa duyan. Magpahinga ka na. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Mabigat ang salita na sinabi ni Denver at naunang tumalikod dito bago naglakad papasok sa loob ng bahay. Naiwan naman doon si Jasmine na naguguluhan. Ramdam pa rin niya ang apoy na pinadama ni Denver sa kanya. Nagpalipas muna siya sa duyan ng ilang minuto bago bumalik sa loob ng bahay. Hindi na rin niya naabutan pa si Denver sa sala kaya dumiretso na siya sa silid niya. Ngayon, hindi niya alam ang mukhang ihaharap kay Denver. Hindi makatulog si Jasmine ang gabing yon. At ganun din si Denver sa kabilang silid. Napasabunot si Denver sa buhok niya dahil sa pagkadismaya sa sarili. Hindi tama ang ginawa niya. Pero may parte sa kanya, naramdaman niya ang kasiyahan dahil sa pagtugon ni Jasmine. Ibig sabihin, pareho lang sila ng nararamdaman. Nagdaan ang buwan na pamamalagi ni Jasmine kasama si Denver na hindi na muling binuksan ang usapin tungkol sa nangyari sa kanila ng gabing yon. Araw ng Lunes at sinama siya ni Denver sa lakad nito papunta sa mansyon ni Senyor Rodolfo. Araw daw yun ang kaarawan ng senyor, kaya kailangan nilang pumunta. Happy birthday po, Senyor Rodolfo.
Bati ni Jasmine dito. Magarbo ang naging okasyon, kaya ang lahat ay naging abala sa araw na yon. Ang lahat nasa ayos at ganon din siya na nakikisaya sa pagdaraos ng kaarawan ng matanda. Iha, kumain ka pa ng kumain, maraming pagkain dyan. Wika ni Rodolfo. Thank you po. Para na nga pong puputok tong tiyan ko sa sobrang pagkabusog eh. Humawak pa si Jasmine sa kanyang tiyan. Dapat lang. Tagal din natin hindi muling nagkita. Ang huli ay yung umalis kayo ni Denver dito sa mansyon. Saad pa ni Rodolfo habang si Denver nasa tabi ni Jasmine na nakikinig. Masayang dinaos ang kaarawan ng senyor ng gabing yon, pero bago umuwi, patagong kinausap ni Rodolfo si Denver sa likod ng hardin. Lingid naman sa kaalaman ng mga ito, sumunod si Jasmine at hindi inaasahan na maririnig ang pag-uusap ng dalawa. May balita na ba ang mga kasamahan mo tungkol sa kaso? Tanong ni Rodolfo. May lead na senyor. At base sa aming team, ang mga taong humahabol at nagtangkang patayin, kayong dalawa, walang iba kundi si Ronaldo, ang stepfather ni Jasmine. Pahayag ni Denver at pinakita ang ilang larawan. Ang hayop na yun? Si Ronaldo ay ang isang naging matalik niyang kaibigan. Simula pa noon kasama si Girlie. Pero, sadyang mapaglaro ang panahon at kinailangan niyang iwan ang pamilya niya para sa kanyang obligasyon bilang isang sundalo. Ngunit bigo siya. Nang makabalik na, napag-alaman niyang magkarelasyon ang dalawa matapos ang ilang taon. Matapos ang ilang taon nilang pagiging mag-asawa. Dahil sa galit na gawang iwan ni Rodolfo si Girlie. At huli na, nang mapag-alaman niyang buntis ito at siya ang ama. Siya ang namumuno sa sindikato at isa sa may pinakamaraming bilang ng nag-i-import na droga at armas palabas ng bansa. Inayos ni Denver ang suot niyang kurbata at muling nagsalita. Paano po natin ito may papaalam kay Jasmine? Sa oras na yon, lumabas na si Jasmine sa madilim na parte kung saan siya nagtatago. Kasabay ng paghakbang, bit-bit niyang mabigat na nadarama sa kanyang dibdib. Anong koneksyon niya sa hayop na yon? Pag-agaw ni Jasmine sa atensyon ng dalawa habang abala sa pag-uusap. Kahit kailan, hindi niya tinuring na ama si Rodolfo. Dahil pagpapahirap at pagmamalupit lang ang natamo niya rito. Jasmine! Gulat na sambit ni Denver. Pero malakas niya itong sinampal sa kanang pisngi. Nang gagalaiti siya sa galit dahil pakiramdam niya pinagtaksilan siya. Iha anak, kumalma ka muna. Hayaan mo ipaliwanag namin sa iyo ang sitwasyon. Anak? Ano po bang pinagsasabi niyo? Matagal nang patay ang ama ko. Hindi na naisip ni Jasmine na naging bastos siya sa kausap. Dala ng galit. Gumalang ka sa tatay mo, Jasmine. Utos ni Denver na hindi ininda ang ginawang niya ni Jasmine sa kanyang pisngi. Ano ba sinasabi niyo? Paano ko siya naging tatay kung matagal ng patay? Maniwala ka naman, Jasmine. Siya ang tunay mo ama. Ayan ka na naman, Denver eh. Binibilog mo na naman yung ulo ko pagkatapos panibagong kaguluhan na naman ang kakaharapin ko? Umiling pa si Jasmine at kinuyong magkabilang kamao. Hindi ko alam na ako ang ama ng batang dinadala ni Girlie at ikaw yung Jasmine. Naging duwag at nagpadala ako sa galit sa panuloko ng iyong ina sa akin. Paliwanag ni Rodolfo, naramdamang sakit sa kanyang mga salita. Gusto kong protektahan ka, kaya nag-hire ako ng agency para mailayo ka sa panganib. Hindi ako tunay na bodyguard, Jasmine. Isa akong secret agent na binayaran ng iyong ama. Napalatak si Jasmine at bahagyang pumalakpak. Wow! Galing mo rin umarte, no? Magkano ba binayad sa'yo na sinasabi mong magaling kong ama, ha? Jasmine! Walang galang na, pero gusto ko muna mapag-isa. Pagpapaalam ni Jasmine at umalis na. Sinubukan pa itong sundan ni Rodolfo. Ngunit pinigilan ito ni Denver. Hayaan na po muna natin siya makapag-isip. Huhupa din ang galit niya. Maiintindihan niya ang sitwasyon.
Nang gabing yun, walang nagawa si Rodolfo, kundi ang tanawin ng paalis na si Jasmine at Denver, habang ang dalawa naman tahimik lang sa loob ng kotse. Nakauwi na sila pero wala pa ring salitang lumalabas sa bibig ni Jasmine, kaya hindi na nakatiis pa si Denver at pinasok niya na ang silid ni Jasmine. Mag-usap nga tayo. May dapat pa tayong pag-usapan? Pabalang na tugon ni Jasmine. Kinakausap kita na matino, kaya kausapin mo rin ako na matino. Huwag kang maging bastos. Wow, ikaw pa talaga may ganang magalit ah. Bakit? Dahil mas matanda ka, ganun ba? Hindi ka na bata. Unawain mo sana ang sitwasyon. Gusto mo pala unawain ko ang sitwasyon eh. Ba't di na lang ikaw ang umunawa? Total magaling ka naman, di ba? Bumuntong hininga si Denver at tumayo upang sagutin ang tawag na tumunog sa kanyang cellphone. Denver, handa ka na ba para bukas? Malapit na gawin ang transaksyon. Kailangan na natin kumilos. Boses yun ni Madonna. Ako nang bahala. Tugon ni Denver at pinatay ang tawag. Mawawala ako ng ilang araw. Babalik si Madonna dito bukas. Siyang bahala sa'yo. Tumayo si Denver at binalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Si Jasmine naman tahimik lang at hinayaan itong lumabas. Masaya pa sana niya ibabalita dito. Na sa nalalapit na linggo, magsisimula na siyang pumasok sa universidad. Pero heto siya. Pilit pa rin pinagsisingkin sa utak niya ang nalaman ngayong gabi. Makulimlim ang paligid. Habang sinasabayan ito ng malamig na simoy ng hangin. Nagbabadya ang malakas na ulan. Habang nagmamasid sila sa paligid ng pier. Habang nakahanda ang kanilang armas at body armor. Nakasuot sila ng tactical gear habang minamatyaga ng mga dumating na mga truck ng sindikato. Sa loob ng isang pier, naroon ang miyembro ng sindikato na hawak ang isang malaking shipment ng armas, pera at kung ano-ano pa. Naghihintay sa kanila ang kanilang buyer. Tahimik lang silang nakamasid sa paligid. Nang tumigil ang truck at kasunod nito ang isang itim na sasakyan. Lumabas doon ang kanegosasyon ng mga sindikato. Kasunod naman noon ang paglabas din ni Ronaldo sa loob ng pier. May mga kasama itong may hawak na iba't ibang armas. Nice to meet you again, Mr. C. Inabot ni Ronaldo ang palad nito sa lalaking kausap. I'm glad that we met again. Nagkamay ang dalawa habang si Ronaldo naman inutusan ng mga tauhan na ilabas ang armas at pera bago pumasok ang mga ito sa loob. Kasunod naman nun, pinakita ni Mr. Z ang droga bilang kumpirmasyon habang sinenyasan naman ni Denver ang kanyang team at sabay-sabay nilang pinasabog ang smoke grenade sa loob ng pier habang pumapasok sila sa bawat pintuan nun. May mga kalaban! Sigaw ng mga sindikato at tumama ang bala sa bawat sulok. Si Denver naman gumapang sa makipot na bahagi ng pier. Ang ingay ng mga baril tumatama sa kanyang pandinig at nagpapaputok ng mapadaan ng isang grupo ng sindikato. Hindi halos akalain ni Denver na sa labas ng pier may dumating na backup, hindi para sa kanila ngunit para sa sindikato. Nagpark sila sa malapit lang kung saan naroon ang truck ng droga at pera, pero naglabas din ng machine gun at nagpaputok ang mga kalaban nila upang pabagsakin ang puwersa ng grupo ni Denver. Ang isa sa mga tauhan ni Denver ay siyang kinuha ang isang grenade launcher mula sa kanilang truck at pinaputok ito papunta sa entrance ng pier. Kaya't parang mga langgam ang mga ito naghiwa-hiwalay at ang iba'y nawalan ng buhay. Kayo nang bahala dito. Susundan ko lang si Ronaldo. Asik ni Denver sa mga kasamahan at tumayo bago mabilis tumakbo at pinagbabaril ang mga gwardya na kasunod ni Ronaldo na nagtatangkang tumakas. Tuwing magpapatama ng bala sa kanya ang mga ito, mabilis itong iniiwasan ni Denver. Pagkatapos siya naman ang susugod. Lumipas ang ilang minuto na iwan si Ronaldo ang tumatakbo. Ubos na ang bala ni Ronaldo ng mga oras na yon. Malayo na rin ito sa mga armas kung saan ang mga ito naroon, kaya't wala siyang nagawa. Nagkaroon lang ito ng pag-asa nang may dumaang isang sindikato at binaril si Denver. Kaya mabilis na tumalon si Denver upang iwasan to. Mamatay ka ng hayop ka!
Tinulak ni Ronaldo ang sindikato na isa sa mga tauhan nito at inagaw ang baril. Pinaputokan naman ito ni Denver at gumulong ng paulanan siya ni Ronaldo ng bala. Hinihingal na sumandal si Denver sa isang bagay at kinuha ang baril niya bago mabilis na tumayo at pinatamaan si Ronaldo sa balikat. "Sumuko ka na, Ronaldo! Wala ka nang kawala pa!" Ani Denver habang nakatutok ang kanyang baril sa katawan nito. "Di ako susuko. Hindi pa ako tapos sa bala kong gawin kay Jasmine. Dalaga na siya, di ba?" Ngumisi na nakakaloko si Ronaldo. "Anong ginawa mo kay Jasmine?" "Kalma. Sayang nga at di ko natuloy. Kundi lang tangang batang yun at lumayas, di sana nagawa ko na ang gusto ko. Ganda ng hubog ng katawan niya, di ba?" Halos magdilim naman ang paningin ni Denver. Hindi niya napigilan ang sarili at sunod-sunod na binaril si Ronaldo hanggang sa tuluyan na itong bumulagta sa sahig. Hindi pa nakontento si Denver at nang maubos ang bala ng kanyang baril, binugbog niya pa ito. Tumigil lang si Denver nang maramdaman ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Naamoy niya ang pamilyar na amoy na yon. Jasmine. At di nga siya nagkamali. Dahil si Jasmine ngayon na emosyonal na yumakap sa kanya. Hindi niya na tinanong pa kung sa paanong paraan ito nakapunta dito. Sapat na sa kanya ang maramdaman ang presensya nito. Dumating na rin ang reinforcements at kinordon ang lugar. Ang mga natitirang miyembro ng sindikato na huli at nakumpiska ang mga armas at pera. Habang si Denver nagbigay ng utos sa kanyang mga kasamahan. "Secure the perimeter and get all the evidence you'll need and you'll find." Utos ni Denver habang akbay si Jasmine sa balikat. Paglabas ng pier, naabutan nila si Rodolfo ang naghihintay. Sinalubong naman ito ni Jasmine ng yakap at umiyak at sumubsob sa dibdib nito. Nagpupumilit sumama eh. Wika ni Madonna matapos tumayo sa kanyang tabi at sinubo ang bubblegum sa bibig. "Sinabi mo rin ba sa kanya ang lahat?" "Oo naman, karapatan niya yun, no? Besides, kanina pa hindi mapakali sa bahay at hinahanap ka. Baka parehas yung pa akong patay ni Senyor Rodolfo kung nalaman yung namatay ang si Jasmine sa sobrang pag-aalala. Congratulations nga pala." Bati nito at umalis upang tumulong sa mga kasamahan niya. Nahuli na rin naman ang kasamahan niya si Wina na nasa loob lang din ng pier nagtatago. Isa pala itong spy at tauhan ni Ronaldo. "Congratulations, Denver. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa iyo." Pag-agaw pansin ni Rodolfo kay Denver at inutusan ng sekretarya na iabot sa kanyang attache case. "Kapalit yan ng mabuti at matagumpay mong trabaho. Sa'yo lang yan. Bukod ang pera na ibabayad ko sa mga kasamahan mo." Hindi nag-abala pa si Denver na buksan ang case na yon. Binalik ito sa sekretarya ni Senyor Rodolfo. Humiwalay naman si Jasmine sa yakap ng kanyang ama. "Kung maaari po, hindi yan ang gusto ko, Senyor. Formal ko po sanang hihingi ng kamay ng anak niyo. Magpapaalam kung pwede siyang ligawan. Alam kong kaisa-isa niyo siyang anak, pero magiging ligtas siya sa akin." Bakit ka sa akin nagpapaalam? Ako ba ang liligawan mo?" Biro ni Senyor Rodolfo na pare-parehas nilang kinatawa. Si Jasmine naman lumapit kay Denver at niyakap itong muli ng mahigpit. "Papayag ka bang ligawan kita?" Tanong ni Denver habang yakap siya ni Jasmine sa bewang. "Hindi pa ba obvious? Nalikan mo na nga ako eh." Saad nito. Hindi naman yun nakatakas sa pandinig ni Rodolfo. "Abay, nahalikan mo na pala itong anak ko eh. Dapat lang napakasalan mo yan." "Papa, masyado pa po akong bata para mag-asawa." "Di ka naman mabiro oh." Marahan pa na kinurot ni Denver si Jasmine sa ilong. "Denver, tama na muna yan. Linisin muna natin itong mga kalat, no?" Tawag ni Madonna na mapadaan ito sa kanilang pwesto at sinundan pa ng tuksuhan ng mga kasamahan ni Denver kaya namayani ang kasiyahan sa paligid matapos ang matagumpay na operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nahuli ang lahat ng sangkot doon
Katulad ng pinangako ni Denver kay Jasmine, siya mismo ang nagpaaral dito hanggang sa tuluyan ito makapagtapos ng kolehiyo. Tuluyan na rin nakalaya ang ina ni Jasmine na si Girlie, simula nang mawala ng tuluyan si Ronaldo. Napatawad niya na rin to, ganon din si Rodolfo. Tinanggap nila ang pagkakamali ng isa't isa at tinanggap pareho ang kanilang sarili ng buong buo. Nagpakasal din si Denver at Jasmine sa simbahan na sinundan naman ng magarbong wedding celebration. Wala pa isang buwan matapos ang kanilang kasal, nagdalang tao na si Jasmine. Kaya labis ang tuwa nilang lahat nang ibalita nila ito habang si Denver hindi makapaniwala na magiging ganap na itong ama. Hindi ka dapat nagluto baka mapagod ka pa niyan. Paglalambing ni Denver kay Jasmine habang nakayakap ito sa likuran nito. Wala namang nakakapagod sa pagluluto Saka hindi pa halos tumulobo yung tiyan ko, kaya pa mag-zumba. Pwedeng-pwede pa. Pinatay ni Jasmine ang gas stove at nilipat ang niluto niyang ulam sa pinggan para sa kanilang dalawa. Nagpatayo rin si Denver na isang malaking bahay para sa kanila pero hindi muna sila kumuha ng katulong. Dahil wala pa namang ilang buwan ang tiyan ni Jasmine. Kung si Jasmine ang masusunod, mas gugustuhin niya pang sa kabuanan niya na lang si Denver kumuha ng katulong. Hindi ka pa rin pala naliligo, baka mahuli ka niya sa pupuntahan mo. Nag-aalalang saad ni Jasmine. Bukas na lang ako aalis. Gusto ko muna makasama ka. Nakakailang bukas ka na Baka mamaya manganak na lang ako, hindi ka pa rin pumapasok sa trabaho. Okay lang yan, di naman tayo maghihirap May negosyo at pera ako sa bangko. Sige na nga, pero bukas pumasok ka na Bibisita naman dito si mama at papa, kaya hindi ako may iwan mag-isa. Pagpayag ni Jasmine at sabay silang kumain. Natagalan pa sila dahil puro kakulitan ang ginawa ni Denver. Pagkatapos pumunta silang simbahan at pagkatapos ng misa gumala sila sa mall at hindi nagtagal umuwi na rin. Hapon na rin na makauwi sila kaya sa restaurant na sila naghapunan. Hindi pa din nadalaw ng antok si Jasmine kaya pinagmasdan muna niya ang wedding pictures nila mag-asawa. Ang gaganda ng kuha nun. Kahit ang ibang anggulo, kahit di sila nakatingin, ang saya pa rin ng kanilang itsura. Tumawag pala sa akin si Madonna. Ayos na raw ang bakery kaya pwede na yung buksan. Salamat ng madami. Taos-pusong pasasalamat ni Jasmine kay Denver at niyakap ito. Pwede ko ba namang hindi pagbigyan ng mahal ko? Tanong ni Denver dahil hospitality management ang natapos ni Jasmine. Kaya ito ang gusto nitong subukan. Ang corny mo? Saad ni Jasmine at marahang kinurot si Denver sa tagiliran. Pasalamat ka, buntis ka. Kundi kikilitin talaga kita dyan. Saad ni Denver, kaya natawa sila sa isa't isa. Nang mapagod parehas silang humiga sa kama at tinabi naman ni Denver ang wedding pictures nila bago muling humiga sa kama. Matutulog na ba tayo? Tanong ng lalaki. Oo, inaantok na rin ako Ang aga pa masyado. Ani Denver at hinalikan sa labi si Jasmine. Ayan ka na naman. Wika ni Jasmine at muling pinaubaya ang sarili sa lalaki hanggang kapwa sila mapagod at humimlay sa isa't isa. Sumiksik si Jasmine sa tabi ni Denver at niyakap ito ng napakahigpit. Pumikit na rin ang kanilang mga mata. Maya-maya, nagtanong si Denver. Gising ka pa ba? Tumangulang si Jasmine bilang tugon. Iniisip ko lang kung anong posibleng gender na magiging baby natin. Gusto ko sana kambal para may kalaro siya. Pinahirapan mo naman ako sa panganganak kong ganun. Well, at least isang anakan lang. Ginawa mo naman akong baboy. Ayaw mo ba nun? Sa lahat ng baboy, ikaw ang pinakamaganda? Inis niyang hinampas ang asawa. Alam mo kung ano sinasabi mo, ang corny-corny mo, matulog ka na nga. Kanina pa ako inaantok good night. Saad ni Jasmine at humalik sa pisngi ng asawa, bago muling sumiksik sa tabi nito at tuluyang natulog. Si Denver naman, pinagmasdan lang si Jasmine na matulog sa kanyang bisig na parang ito lang ang babae sa mundo. Simula nang maikasal siya kay Jasmine, pakiramdam niya siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Mahal na mahal niya ang babae.
dahil ito ang unang babaeng nagpatibok ng puso niya. Ito rin ang huling babaeng mamahalin niya. 5 taon man ang agwat ng edad nila, hindi yun naging hadlang sa kanila. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo pang pinagtitibay nila ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. The end.